Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Aquarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ano? Pero bago tayo mag-start, dumadami po ang mga subscriber ko at ang mga comment nyo. Salamat po sa like, share, comment at doon po sa mga cross-watcher. At gusto ko po magpasalamat sa inyo at kaya po kayo naligaw dito sa aking channel. Malamang na naghahanap kayo ng kasagutan. Dahil sa inyong mga pinagdadaanan, naghahanap din kayo ng moral support. At nasa saktong channel po kayo dahil dito po ang aking reading, humihingi po ako ng advice mula sa higher dimension. At nasa sa inyo po yun kung i-apply nyo po sa inyong buhay. Reference lang po yun. At tandaan nyo po, meron po kayong free will. At marahil na Aquarius, wala kang malay. Pero ang inyong gabay, dinala ka dito. Kaya huwag mong baliwalain ang bawat opportunity or bawat kaganapan na humantong sa iyong kamalayan. At hindi ka nagpunta dito sa channel ko dahil coincidence. May meaning yan. Okay? At Aquarius, kung kailan mo mapapanood ang video ito po ang oras, panahon na nakatadhanang malaman mo ang sagot sa iyong katanungan. At mga advices din, na sinasabi ng higher dimension. Mabuting gawin mo lang yun, nasanggunian lang. Be open mind, Aquarius. At ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan kayo, Aquarius, ng kamalayan. At ma-heal nyo ang inyong sarili, magkaroon kayo ng pagmamahal sa inyong sarili, mahalin nyo muna ang sarili nyo, hindi po selfishness yan, self-love muna. Kasi doon mo malalaman, kung pag minahal mo sarili mo, maintindihan mo rin kung paano mo mamahalin ng ibang tao. Kung ano ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Okay? At wala pong relihiyon ito at wala din pong gender. Kayo na po ang bahalang mag-adjust. Kung naka-resonate kayo, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kayo sariling validation sa baraha, then kayo mag-validate. At kung gusto niyo naman po mag-request ng personal reading, kontakin niyo lang po ako. Okay, Aquarius? So, move on tayo sa iyong reading ngayon, Aalamin natin kung paano mo mapapabuti ang iyong relasyon, samahan. Okay? Alamin ko muna, Aquarius, yung sarili mong energy, ha? Ikaw kasi ang bida sa ating reading. Bago ang iyong person. Okay. Control. Meron kang talisman dito, pendant. Trust, control at saka trust. Mahilig ka ba sa kwintas? Meron ka bang anting-anting? Ano ba yan? Sacral chakra. Sacral chakra. Meron tayong trust at saka sacral chakra. Actually, ito, believe. At ito rin, trust. So, kailangan dito, tas control. Ang energy mo dito, mukhang no right choice ka dito, May pagkalito. Kaya, trust and believe ang sinasabi sa'yo. May anxiety ka. Malamang na mayroon kang nalaman na katotohanan. May na-reveal sa'yo. Nakakita ako rin sa mga barahan natin yung feelings of guilt. Nakatingin siya sa baba. Mukhang guilty. Hindi makatitig ng diretso. Hindi makatitingnan din. Hopelessness. Malamang na nagkaroon ka ng emotional turmoil dito, Aquarius. Hindi lahat yung iba. Okay? Mukhang umabot ka talaga sa sukdulan. Siguro, nag-detach ka sa person mo. Dahil sa napakasakit siguro ng naranasan mo. Tingin ko sa Aquarius, poor personal boundaries ka. Mukhang inilaan mo ang lahat. Binigay mo ang lahat. Hindi ka nagtira para sa sarili mo. Nawalan ka na ng pagtitiwala, nawalan ka na ng
paniniwala na nakakita ko sa iyo. Sobra-sobrang pagmamahal ang binigay mo dito. Gaano mo ba siya kamahal? The Hunter. The Hunter. The Sacrifice. The Sacrifice. Yung iba siguro sa inyo, sa sobrang labis ng pinagdaanan nyo siguro, kaya sacrifice ang lumabas, ano? Talagang sinacrifice mo talaga ang sarili mo, ano? Aquarius, ano? Kaya sobrang labis ang pinagdaanan mo, pinagtiisan mo, malamang hindi kayo makapag-move forward hanggang ngayon. Maring matagal na panahon ka nasaktan, nag-sacrifice, nalugmok, kung anumang grabe ang depression, disappointment, frustration ang naranasan mo. Or malamang yung ibang Aquarius, kada magkakaroon ka ng karelasyon, paulit-ulit yung panloloko, mga issue, kung anong issue yan, na negatibo, na malamang trauma ang naging pinaka-outcome sa iyo, Aquarius. Baka yung iba sa inyo, for example, single ka, ikaw, Aquarius, before, marami ka naging karelasyon, maganda ka, sexy ka, gwapo ka, habulin ka. Pero, sa lahat-lahat ng naranasan mo before, or baka yung iba sa inyo kasalukuyan, ano, ang kinabagsakan dito, trauma. Trauma na nauwi ka, na single ka pa rin mag-isa. Isa lang, puro single ka. Dahil sa tinan mo, isang babae dito, at sa likod niyan merong, nasa yung palong ko dito. Sa likod niyan merong black bear, which is eto ang nagre-representa ng iyong trauma. Nawala na ang pagtitiwala mo, paniniwala mo, malamang sa ibang tao, sa sarili mo na rin. Kaya, yung iba siguro sa inyo, naging matandang dalaga kayo, matandang binata, or sabihin mo, hindi ako matanda. Hindi ka nakakipag-connection na sa mga, hindi ka na nanliligaw, hindi ka na nagpapaligaw, malamang ayaw mo na rin makapagrelasyon. Dahil sa takot na naramdaman mo, dahil sa past na relasyon mo, kaganapan na nangyari sa'yo, nag-sacrifice ka. Malamang yung iba sa inyo, naging playgirl, playboy ka, at masasabi ko rin yung iba sa inyong Aquarius, kinarama kayo. Kaya naging karma yung iba sa inyo, hindi lahat. Kaya yung iba rin masasabi ko, dahil lahat yan puro single, na trauma ka, kaya matandang dalaga ang validation ko. Pero kayo na ang bahalang mag-adjust, kung ano ba ang sitwasyon ng meron kayo. Hindi naman ito personal reading para sa isang tao, general to. Kaya Aquarius, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw ang mag-validate. Okay? Walang problema yan. At tingin ko sa'yo, hindi ka na nakikipag-date. Mukhang, if ever na merong ireto sa'yo, makapag-date ka man, nervyos ang nangyayari. At kapag kausap mo, may kausap kang tao, tao man lang, kahit na hindi, parang naandun yung, maging type mo man o hindi, naandun yung nervyos, yung takot, yung katumbas ng kulang ang paniniwala, pagtitiwala. Pero ang sinasabi dito sa iyo ng sacral chakra, at the same time, itong trust din na kailangan mo practice. Practice ka muna. Maaaring hindi ka ganun agad-agad makapag-move on dahil sa sobrang frustration, sakit na naramdaman mo. Pero magagawa mo naman yan if ever nagugustuhin mong mag-move on. Experience lang yan. Maaaring nasaktan ka, Sige, ikaw na. Oh, follow the leader. Follow the leader.
Follow the leader. Alam mo kung ikaw ang Aquarius na single, maaaring nakaranas ka rin ng labis na anxiety, depression, balisa, tungkol sa, meron ka siguro mga naririnig na may iba sa inyo, wala pa kayong naging karelasyon. Never ever na nagkaroon. Pero, meron kayo naririnig na just like ng kapatid mo, nagkaroon ng trauma, frustrated. May mga very close sa iyong tao na nakaramdam ng tawag dito, nakaramdam ng pagkasawi. Ayan. Akala mo siguro, ganun ka rin, masasawi ka. Aquarius. No, hindi. Sila yun. Iba ang kontrata mo sa mundong ito. Sa kontrata na kahit sabihin mong kapatid mo yan. At nasa sa iyo, Aquarius. Hindi sinasabing follow the leader. The leader is sundin mo kung ano yung yapak ng kapatid mo, ng friends mo, best friend mo. No? Hindi. Ikaw ay ikaw. Kaya huwag mong itulad ang sa buhay mo sa kanila. Kung ikaw ang single na Aquarius. Okay? At makipag-date ka. No? Kung naghahanap ka talaga ng makakarelasyon. Maring gusto mong umiwas dahil nga may nararamdaman kang takot dahil kasi ang kapatid ko ganito, yung magulang ko kasi ganito. No, iba ang i-try mo muna. Lalo na kung wala kang experience dito, i-try mo muna. At saka puwera pa dyan, dito ko nakakita, may pagkaano ka, moody ka siguro. Parang ngayon, kontento ka, tapos bigla ka nalang malulungkot, bigla ka nalang magagalit, bigla ka nalang nakasimangot, bigla ka nalang masaya, tawa ng tawa. Mahirap ispelingin. Nahihirapan ng person mo na ispelingin ka, mga tao sa kapaligiran mo. Magical stream. Maaring Aquarius, hindi ikaw ang may anxiety, kundi yung person mo. Nababalisa sa ugali mo. Sabi, ito si Aquarius, sala sa lamig, sala sa init. Nagre-reklamo yung person mo. Rock bottom. Kayo nang bahalang mag-adjust dyan, Tingin ko sa'yo, Aquarius, para kayong bata, nagtatantrums ka siguro. Umuungol, umiiyak, sumisigaw, naghahampas-hampas, mga ganyang pag-uugali mo, na malamang namumroblema itong person mo. Lalo na pag nag-aaway kayo, nang hahampas ka siguro, sinasaktan mo ang person mo, ayaw niya yung ganun, pero ganun ang ginagawa mo. Labis ang pakiramdam mo sa mga emotional na pagbabago na nagaganap sa inyong romantic life ng person mo. Maaring Aquarius, ikaw mismo, meron kang emotional na, sa loob mo sa loob ng pagkatao mo, meron kang emotional changes, emotional na, meron kang pagbabago na nagaganap, maaring dahil sa edad mo, sa mga sitwasyon na nangyari sa'yo. Kaya malamang nagkakaroon ka ng gano'n, nagkakaroon ka ng tantrums na hindi mo namamalayan. Usually nangyayari yan sa mga bata, di ba? Biglang nagwawala, umuungol, umiiyak, sumisigaw, nagdadabog. Meron ako nakakita Aquarius na masasabi ko na nagmamahal ka or nagnais ka sa isang tao, nagnais ka, pero kumbaga, sinacrifice mo ang sarili mo, binigay mo ang lahat, maaring pera, katawan mo, paano man, binigay mo ang lahat, pagmamahal, at malamang na hindi ka nasuklian. Nag-aabang ka kung ano yung binigay mo, dapat ganun din ang sukli. Kung ano yung dinaanan mo, dapat ganun din ang wala. Kumbaga, hindi ka nasuklian. Kaya malamang na masama ang loob mo, disappointed ka na Aquarius, At baka, let's say, friend mo to, dati mong katropa, or co-worker, classmate mo, na syempre, awkward yung sitwasyon nyo, yung pinapasukan nyo. Parang marami rin tao nag-expect na, ay silang dalawa na,
or maganda ang ano niyan. Kasi nga, marami kang binigay na, basta meron kang mga binigay dito. Sinacrifice mo ang sarili mo. Pero hindi nasuklian. Parang maraming tao rin nakikita ko na naaawa sa'yo dito eh. Aawa sila sa'yo dito. Yung iba sa inyo, malamang nag-end. Natapos na, tinuldukan nyo na yung inyong relationship, naging broken engagement kayo, o yung mga romantic proposal na dapat eto na, magaganap na. Siguro yung iba sa inyo, hindi ko alam. Pero, ang nangyari, binawi, na postpone. Kaya, ayan, nawala. Isa lang. The blade. See? Binawi. Hiniwa. So, Aquarius, kahit ano pa ang sitwasyon mo, gender mo, edad mo, ikaw ang bahala mag-adjust nito, pero sinasabi dito ng baraha sa'yo, ang sumatotal niyan, disappointment, nasugatan ka, hiniwa ka dito. Grabe, ang pagkakahiwa, malaki. Sharp. Alamin natin ang energy ng person mo. Para sa person mo kasi, sa blade na lang na ito, para sa person mo, isang validation ko pa dyan. Isa kang sa kanya, parang emotional baggage ka. Diyan, awaiting results. Awaiting results. Meron kayong unresolved issues, kaya awaiting results. Kaya nga lang, hindi ka makausap ng matino eh. Para sa person mo ha. Ito ang iniisip niya. Hindi ka makausap ng matino, let's say magkikita kayo, mag-uusap kayo. Hindi ka naman, walang yung conversation nyo, walang nauuwian. Malamang ikaw, Aquarius, nagwawala ka. Nagre-resist ka. Ang energy ng person mo, it's either na mag-run away siya sa'yo. Yung iba, kasi wala nga wala kayong matinong pag-uusap. Or, feeling niya, trap siya. Hindi siya makagalaw. Kaya nga, nag-aantay na lang siya ng resulte. Ano bang gusto ni Aquarius? O, maaring ikaw din to, Aquarius, ha? Vice versa. Ikaw nang bahalang mag-adjust, Pero yung iba sa inyo, itong person mo, may ugali siya na nag-focus lang siya sa past issue. Yung iba, ganyan na nakakita ko. Especially yung mga issue na hindi nyo pa na-resolve hanggang ngayon. Walang naging solusyon or hindi nyo ginawa ng solusyon. Maaring ikaw, hindi ka nagdeklara ng kung anong dapat na solusyon na gagawin nyo. Hindi kayo gumawa ng moves. Maaring tinatanong ka niya or gusto kanyang tanungin sa kasalukuyan kung ano ang decision mo sa inyong samahan. Kaya nag-aantay. Ayan, awaiting results, di ba? Hindi rin siya makapag-move on eh. Nakapamewang pa tingnan mo. Ano ba, Aquarius? O baka ikaw to, Aquarius ha? Nag-iintay ka. Nakapamewang ka pa sa person mo. Gusto ko nang tapusin ito, pero ano ba ang gusto mo mangyari talaga? Hihiwalay ba tayo o ano? Yan nakakita ko. Hindi makapag-move on kasi awaiting results. Nag-aantay. Ano ba ang ano? Spread your wings. Alam mo, Aquarius, sa kabila ng inyong toxic relationship, itong person mo, naalala niya yung happy moments niyo. Naalala niya yun. Hindi pa nahihil ang person mo, Aquarius. Kung kayo ang Aquarius na nagkaroon ng breakup or separation, hindi pa siya nahihil. Gusto niyang mahil. Hindi niya kasi alam kung paano niya pagtatagpi-tagpiin yung nahiwa na yan.
yung na-slash. Hindi niya alam. Mga nasira niyong samahan, nasirang pagtitiwala, nawala yung trust. Yun, hindi niya alam kung paano niya ibabalik yan. Alam mo, masasabi ko dito, merong pagmamahal eh. Hindi pa 100% na nawala yun. I think mahal ka pa ng person mo, Aquarius. Kaya nga lang, masasabi ko dito, hindi lang kasi kayo magkasundo. May yung isa, mataas ang pride. Yung isa, nagpapakumbaba. Ayun, I'm sorry. Pero, still, naandun pa rin yung, yung ego. Ego yan. Kaya, ayun, nagsasuffer kayo. Tuloy. Suffer. Nagsasacrifice ang isa sa inyo. Mahal yan mga isa't isa. Pero dahil sa ego, ayan. Ano nangyari sa inyo? Aquarius, malamang yung iba sa inyo, no? Meron kayong third party na involved dito. Hindi lahat, pero yung iba siguro. Luminous Warrior. Siguro dati pinaglaban mo to, no? Ang akala mo kasi, siya na yung para sa'yo. Kasi para sa'yo, Aquarius, malinaw. Ikaw at ang person mo, nagmamahalan kayo. Yun ang paniniwala mo, So, maging in a relationship man kayo, Aquarius, mag-asawa man kayo, or nasa ligawan stage pa lang kayo, sinasabi nito, Luminous Warrior, na hindi, ako ang nililigawan. Sa akin siya may gusto. Yung iba sa inyo, no? At, ang naganap sa inyo kasi, isang pagsubok lang to ng tadhana. Pasensya na guys, maingay sa labas dahil ginugupit ata yung damo ng kabilang merong condominium sa tabi kasi namin, at maingay din dito sa kwarto namin, sa bahay namin, dahil ninangat-ngat ng mga ibon ko yung kanilang cage. Pasensya na ha. Okay, diitan ko lang yung mic ko para hindi sila hindi madabing. So, pagsubok ito meaning, kayo, ginambala kayo dito ng universe. Ginambala kayo ng tadhana. At, malamang na, parang test ito sa inyo Ang kaso, hindi nyo napaglabanan yung iba sa inyo. Hindi nyo napaglabanan yung sitwasyon. Kaya, maaring, pero ang third party, hindi lang, kalaguyo or ng babae, ng lalaki, yung gano'n na. Third party, pwede ding pamilya, or let's say, yung iba sa inyo, single parents. Ang third party, bale, yung mga anak nyo, single mom, single dad, okay? Iba naman, pamilya, pumasok, naging third party ng inyong samahan. Okay? Just like na yung pamilya, may sakit. Kaya kailangan umuwi ng probinsya para mag-alaga. Kaya baka yung iba sa inyo maging, dito malayo Baka maging, ang tawag dito, maging LDR kayo. Dito rin, may karsada, ayan, daming road. Eto rin, spiral na parang zigzag na, ewan. Malamang yung iba sa inyo, magiging, or nasa kasalukuyan na. Kailangan nyo muna maging LDR, or kahit mag-asawa kayo, yung isa sa inyo kailangan mag-alaga, kaya umuwi sa probinsya, yung mga ganun, kaya bahalang mag-adjust, or trabaho, na let's say kailangan yung maghiwalay ng matagal na panahon, hindi naman maghiwalay na as in divorce or separation talaga, maghiwalay lang ng matagal na panahon or malayong lugar dahil let's say mag-abroad yung isa sa inyo, just like na kaya magtrabaho, bawa yung trabaho ng isa is weekly ang uwian, buwanan, Kaya Aquarius, nagwawala ka. Pagdating sa bahay, nagsiselos ka. Ganyan, bla bla bla, bla bla bla. Kaya nagtatantrums ka dito Kaya, kung ano iniisip mo, yung nawawalan ka ng trust, nawawalan ka ng pagtitiwala sa person mo. Kaya, puro kung anong nilalabas mo, parang negatibo Negatibo ang baraha mo. Pero mahal ka naman ng person mong tuwa. Hindi lahat sa inyo, yung iba. Mahal ka nito.
magaling magdala din tong person mo, yung iba sa inyo. Kung if ever na meron siyang kabit or karelasyong third party, na sinasabing third party at tao, tingin ko naman magaling magdala tong person mo. Kumbaga, ano ba problema mo? Hindi naman kita ginugutom, hindi naman binibigyan ka ng ganun. Hindi ka naman niya pababayaan. Still, meron pa naman din siyang pagmamahal sa'yo. Hindi naman totally, kasi syempre nga magbibigay pa rin, may anak ka man o wala, mag-aabot pa rin to, yung iba sa inyo, At, iba, pareho naman kayong halos mabaliw kayo sa inyong nararamdaman, Iba sa inyo, sa sobrang pagmamahal siguro, sobrang pagsasacrifice. Kuha tayo ng advice from higher dimension, At ito ang barahang gagamitin ko, which is ito yung the tarot, mediumship training deck. Okay, ito na yung mga definition ng baraha, Pero, kukuha tayo. Alamin natin kung ano ang maaari mong gawin, Capricorn. Kung hirap na hirap ka, At nasa sa'yo yan, kung i-apply mo sa sarili mo o hindi. May free will ka. Okay? Ay, sandali lang. Nagre-ring yung phone. Okay, pasensya na, Aquarius. Resume tayo. May pumasok akong kliyente kasi. Bilisan na natin. Ano ba yan? Nagmamadali. Ish. Jajan. Oh, blending with the spirit. Flower power. Mahilig ka ba sa bulaklak? The wonder of colors. Rainbow connection. Okay. Teka lang, isa pa. Messages from spirit. Baba lang natin ng konti para makita nyo pa yung akit naman natin to. Okay. Ayan, nakakita nyo pa, Ayan. Okay, Aquarius. Kung ikaw ang Aquarius na sinasabi ko kanina na meron kang trauma, sa past mo, na hindi ka makapag-move forward, So, sinasabi sa'yo dito ng higher dimension na huwag mong isara ang pinto. Hindi siya pinto, pero box siya, So, lumalabas ang rainbow, So, marami ka pang kailangang ma-experience sa mundong ito. Okay? So, huwag mong isasara yung pinto, which is box. Kaya, huwag mo isasara yan. I-open mo yan at ilabas mo. Okay? Mag-move forward ka. Okay? And this time, maaari kang gumawa ng mga hakbang na isang positibong direksyon. Pero, gawin mo ng malumanay. Parang bulaklak. Di ba ang bulaklak, paunti-unting bumubukad ka diyan? Hindi naman agad-agad yan. Ganon, di ba? So, paunti-unti, malumanay. Okay? Magbubloom ka ng pakonti-konti. Huwag mo iwasan ang sitwasyon. Kung ano man sitwasyon ng meron ka ngayon or darating pa. Pero, maging banayad ka sa sarili mo. Okay? Lumabas ka ng bahay at makipagkilala ka, makipagkaibigan ka. Huwag mong huhusgahan yung tao na kausap mo. Dahil sa inisip mo, dati ganito ang naranasan ko, kaya nawalan ka na ng tiwala sa tao. Huwag, iwasan mo yung maging ganon. Makipag-usap ka sa mga tao, sa mga coworker mo, nang hindi pilit, nang walang judge. Huwag kang maging judgmental. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo kaya. Okay? Pero kung gusto mong magbago ka ng slowly, paunti-unti. Hindi mangyayari yan ng overnight.
Okay? At kung gusto mo makapagrelasyon, makilala ng husto ang taong yun, simulan mo sa pagkakaibigan. Kumbaga, simulan mo sa pagkape-kape. Okay? Umpisahan mo, kape tayo. Kape muna before anything. Ano? Baka yung iba sa inyo, sunggab agad eh. Ano? Huwag ka munang ganon. Dahil sugat ka pa eh. Yung iba sa inyo, sugatan ka pa. Sharp. Ayun, blade. Kaya, kape-kape ka muna. Dahil yung iba siguro sa inyo, ang person mo, Aquarius, kahit na yung iba sa inyo, katulad sabi ko, toxic na, toxic ang inyong relationship, malamang na hinanted ka niya or hinanted mo siya. Kayo na bahalang mag-adjust, Pero, naandun pa rin siya sa past ng happy moment. Happy moment. Kasi dalawa kayong nasa relasyon eh. Kung ano man yung naranasan nyo, di ba? Naandun, meron kayong happy moment pa rin. At itong person mo, naandun pa rin siya sa past na yun. Kaya naman, kung may natitira ka pang pagmamahal dito sa person mo, makakabuti sa'yo na suriin mo. Suriin mo kung ano ang nagbubuklod sa inyo ng person mo. Nangati tuloy yung mata ko. Sorry ha. Wala akong makita. Pasensya na. So, ganun ang gawin mo, Aquarius. Kung ano ang pwede mong gawin mo sa person mo, gawin mo sa sarili mo, kung ano man ang sitwasyon ng meron kayo, Aquarius. Or kung ikaw yung Aquarius na merong karelasyon, mag-tie up ka. I-tie up mo ang inyong samahan. Kung ano ang pwede. Isaalang-alang mo kung ano ang potential na meron kayo ng person mo, masayang kinabukasan, kung sa tingin mo meron. Dahil meron tayong sacrifice dito, Sinasabi sa'yo ng ating higher dimension na baraha, dito, Aquarius, ano ba ang kaya mong isacrifice na kapakanan mo? Or kapakanan yung dalawa? Ano pa ba? Siguro yung iba sa inyo, dati nag-sacrifice kayo. Parang hindi na, tama na. Baka yung iba sa inyo, hindi pa nagsasacrifice. Or baka yung iba sa inyo, gusto mo mag-sacrifice din ang person mo. Sa inyong relasyon, sa inyong samahan. At dahil sa pareho kayong halos mabaliw sa inyong pakiramdam, dahil nga siguro baka yung iba sa inyo, LDR, malayo. Malayo ang inyong landas. Kaya, napapraning ka na. Ano kaya ginagawa? Kung ano na pinag-iisip mo, Kasi isa ring sacrifice yan eh. Lalo na kung trabaho ng mister mo, ng person mo. Sacrifice. Kailangan i-sacrifice nyo yun. Long distance kayo. Diba? At yung pagtitiwala, isang sacrifice din yun. Diba? Malayo kayo sa isa't isa. Pero pipigilin mo yung sarili mo kasi mahal mo siya. Kaya magtitiwala ka. Isa-sacrifice mo. Sa kabila ng nininervyos ka, natatakot ka, baka merong ibang ganyan-ganyan, baka mga liwa, ganyan-ganyan. Pero kailangan mo i-sacrifice. So, hanggang saan mo isa-sacrifice? Yung kapakanan ng inyong sitwasyon, relasyon, ng inyong pagmamahalan. Yan ang message from Spirit. Blending with your spirit. Okay? At saka, pareho naman eh. Diba? Pareho kayo, mahal nyo isa't isa. Yung siguro sa inyo, nagkasugatan kayo, nagkasakitan kayo. Pero naandun pa rin yung pagmamahalan. Kaya, ang mensahe sa inyo dito ng higher dimension, kailangan yung bigyan ng oras yung sarili mo na ma-heal, makapag-transform, kahit mahinay lang, mahinay, malumanay, paunti-unti, kailangan yung ma-heal. Kailangan yung, syempre, conversation din, communication. Importante yun, lalo na kung LDR kayo, kailangan, hindi nga kayo palagi nagkikita, pero meron tayong internet, di ba? Wi-Fi. Pwede ka naman mag-ano ng Wi-Fi, kahit na isang beses sa isang linggo, di ba? Hindi ko alam kung saan gaano ka LDR to, kung bundok ba ang pinuntahan ng person mo. Pero ang maimportante dito, communication, At kailangan yung ma-heal doon ang inyong puso't isipan.
kaya tapos na ang relasyon nyo o hindi. Kahit nagkasakitan kayo at tinaboy nyo na, iniwan nyo na ang isa't isa or ano, still kailangan nyo pa rin ma-heal. Dahil kung walang healing, walang mangyayari. Yun ang kailangan kasi. Ang ma-heal nyo ang isa't isa. Tapos, pwede kang bumalik sa person mo or pwede kang maghanap. Tumalon. Lumabas ka dyan sa box na yan at maghanap ng panibago. So, bottom line, ayan you are loved. Okay? Aquarius, yung iba sa inyo, ito ang mensahe sa'yo ng person mo. Mahal ka ng person mo. Yung iba naman sa inyo, kailangan suriin mo yung sarili mo, Aquarius. Kung ano ba ang kaganapan ng nangyayari sa inyo. Huwag kang magtatantrum, huwag kang mag-init agad ang ulo or kung anong gagawin mo or maglalabas ng mga masasamang salita. Iwasan mo yung ganyan. Okay? Nakakasugat ka. Nakakasakit ka. Okay? At ganoon din ang person mo. Kung nanonood siya ngayon, kasama mo sa katabi mo. At huwag mong, tawag dito, kung dati nawala yung trust, nawala yung, kung ano may nawala, i-try mong ibalik. Bigyan mo ng second chance, third chance. Depende kung anong klaseng sitwasyon ang meron kayo. Kayo nang bahalang mag-adjust. Okay? So, Aquarius, hanggang dito na lang ang ating reading. At tandaan mo, may free will ka. Nasa sa iyan. Okay? Suriin mo na lang ang sarili mo. At kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw ang mag-validate. At Aquarius, nagpapasalamat ako sa oras na inilaan mo at sa like, share, comment. At sa mga cross-watcher, thank you rin sa inyo. At sa mga bago kong subscriber, salamat po. At kung gusto niyo po ng aking serbisyo, kontakin niyo lang po ako at nagpa-pop up po ang aking Facebook. Mag-message po kayo or kaya sa email. At yung Facebook ko po, umabot na po ako ng 5,000 friends. Kaya message lang kayo, PM na lang kayo para pag nakita ko yung name nyo, na bago kayo nagre-request ng friends, i-click ko yung sa message para mabasa ko po yung inyong mensahe. Pero maging direkta po kayo. Huwag lang yung hi, hello, good evening. Sabihin nyo kung magpapahula kayo or what. Okay? Be more specific po. Okay? So Aquarius, salamat talaga ha. Hanggang dito na lang. Bye-bye po. Namaste po.